Ayan, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers na nanonood. Welcome back po dito sa Bono Magas PH. For today's video, Cancer, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo no, sa loob ng 3 buwan or sa loob ng 90 days. So, titignan natin dito kung ano yung mga energies na paparating sa inyo, Cancer. Ano yung mga dapat ninyong malaman sa bawat aspeto na yung buhay, mga mensahe at gabay. Now, paalala lang, Cancer, at sa lahat po ng ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan ka nag-resonate, Cancer, at iwan yung hindi. Alright, Cancer, let's start with your oracle card. You have the body wisdom. Okay, mamaya explain ko to, Cancer. Now, kukuha naman ako ng mga eksena, no? Mga scenario gamit ang mga tarot cards for our Cancer sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ano yung mga energies na paparating, mga aasahan, kapalaran, mensahe at gabay for our Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Cancer, you have the 8 of Cups paired with the 4 of Cups and the 7 of Cups. Next set, you have the Queen of Cups paired with the Hermit and the Ace of Pentacles. Next set, you have the Temperance paired with the Justice and the Page of Wands. Last set, Cancer, you have the 7 of Swords paired with the Page of Pentacles and the 5 of Swords. Okay, umpisa na natin, Cancer. Alright, Cancer, umpisa natin sa oracle card mo. You have the body wisdom. So, napakagandang mensahe para sa iyo, Cancer, ngayong mga darating na linggo. Ito ay paalala na ang iyong katawan ay may sariling karunungan at dapat mo itong pakinggan para makapagbigay ka ng tamang pag-aalaga sa iyong sarili. So, mensaheng spiritual, ang body wisdom ay nag-uudyok sa iyo, Cancer, na bumagal at makinig sa sinasabi ng iyong katawan. So, pagod ka na ba? Kailangan mo bang magpahinga, kumain ng mas masustansya o magkaroon ng tahimik na oras para mag-meditate? Ito rin ay nagsasabi na baka may mga emosyon kang iniipon na nagsisimulang magpakita sa physical na paraan like sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pagod. Now, sa love and relationships, aspeto ng pag-ibig, ito ay paalala na mas magiging maayos ang relasyon kung ikaw ay emotionally balanced. Maaring ipinapakita ng katawan mo ang stress na dulot ng mga away, tampuhan o labis na pag-alala sa relasyon. Alagaan ang sarili para mas makapagbigay ng malusog na pagmamahal sa iba. Sa career and finances, ito ay warning na huwag sobrahan ang trabaho o pagod sa paghahanap buhay. Kapag pinapakinggan mo ang katawan mo, mas magiging malinaw ang desisyon mo pagdating sa career at pera. Ang malinaw na isip
ay nagbubunga ng mas maayos na strategy at mas magagandang oportunidad. Sa health and well-being, Cancer, ito ang pinakatuon ng card na ito, self-care. So, maglaan ng oras para sa pahinga, kumain ng balanced meals, gumalaw-galaw o mag-exercise, kahit simpleng stretching, iwasan ang labis na stress o puyat. Maaari ring maganda na magpa-check up kung may matagal nang nararamdaman para ma-address agad. Ayan, sa spiritual guidance mo naman, ito ay panawagan para i-ground ang sarili at pakinggan ang inner voice. Subukan ang mga bagay tulad ng meditation, grounding sa lupa, o journaling para mas maramdaman mo ang connection ng isip, puso at katawan. So Cancer, ang energy na paparating ay nakatuon sa healing, self-awareness at holistic care. Kapag pinapalakas mo ang iyong katawan at binigyan ito ng sapat na pahinga at sustansya, mas lalakas din ang iyong intuition at magiging mas malinaw ang direksyon ng iyong buhay sa lahat ng aspeto. Sa love, career, finances at spiritual growth. Ayan. Punta tayo sa mga tarot cards mo, Cancer. Let's start with your first set. You have the Eight of Cups paired with the Four of Cups and the Seven of Cups. So, ang kombinasyon na ito ay nagdadala ng napakalalim na mensahe para sa iyo, Cancer. Isang panahon ng pagpapalaya, pagninilay, at pagpili ng mas malinaw. So, ang Eight of Cups ay nagsasabi na may mga bagay, tao o sitwasyon sa buhay mo na hindi na nagbibigay ng saya o fulfillment. So parang sinasabi ng universe na, Cancer, panahon na para iwanan ang mabigat at hanapin ang mas makabuluhan. Samantala, ang Four of Cups ay nagpapakita na baka nakakaramdam ka ng boredom, emotional disconnection, o parang paulit-ulit na cycle sa iyong buhay. Idagdag pa ang Seven of Cups na puno ng choices at minsan confusion. Ibig sabihin ay kailangan mo nang magdesisyon kung alin ang tama para sa iyo, hindi lang kung ano ang mukhang kaakit-akit sa panlabas. So ito ay panahon ng clarity at soul searching. Sa love and relationship, sa love life, ito ay malakas na senyales na kailangan mo nang harapin ang iyong emotion ng tapat. Kung single ka, Cancer, maaring may maraming admirers or opportunities, pero hindi lahat ng ito ay tunay o align sa puso mo. Piliin ang relasyon na nagbibigay ng kapayapaan at hindi puro drama or katoksikan, no? Kung may partner ka na, maaring maramdaman mo na nawawala ang spark o parang may kulang. Ito ang panahon para pag-usapan ito ng bukas at hanapin kung paano maibabalik ang koneksyon. Kung toxic na ang relasyon, maaring kailangan ng bitawan at hanapin ang kaligayahan sa ibang paraan. Sa career and finances, sa trabaho o negosyo, ito ay nagpapahiwatig ng dissatisfaction. Parang hindi ka na inspired sa ginagawa mo. Eight of Cups ay pahiwatig na baka kailangan mo nang iwanan ang luma at subukan ang bago. Four of Cups ay nagsasabing, huwag palampasin ang mga bagong oportunidad na inaalok sa iyo. Baka may offer or idea na hindi mo pinapansin dahil abala ka sa mga bagay na hindi mo gusto. Seven of Cups ay reminder na huwag madala sa ilusyon, piliin ang practical at long-term solution para sa iyong finances. Okay, sa health and well-being naman, Cancer, emotionally draining ang kombinasyon na ito. Kaya kailangan mong alagaan ang iyong mental at emotional health. Pwede kang makaramdam ng pagod kahit sapat ang tulog. Ito ay emotional fatigue. Maganda ang mag-detox, hindi lang physical, kundi emotional. Limitahan ang overthinking with the Four of Cups plus Seven of Cups. Ito ay nagdudulot ng mental fog. Gumawa ng grounding practices tulad ng paghinga ng malalim, paglalakad sa nature, o journaling para luminaw ang isip. So ito ay tawag mula sa iyong kaluluwa, Cancer, para piliin ang mas mataas na landas. Ang tatlong barahan na ito ay parang
initiation. Kailangan mong harapin ang katotohanan, piliin ang tama para sa iyo at bitawan ang ilusyon. Kapag ginawa mo ito, mas magiging malinaw ang direksyon at mas magiging mapayapa ang iyong puso. So Cancer, paparating ang panahon ng pagpapalaya at pagdidesisyon. Huwag kang matakot na iwanan ang mga bagay na hindi na align sa iyo. Piliin ang bago at mas makabuluhang landas para ito sa iyong emotional growth at inner peace. Ayan. Punta tayo sa next set of cards mo. You have the Queen of Cups, the Hermit, and the Ace of Pentacles. Okay. Cancer, ang kombinasyon ng tatlong barahan na ito ay napakaganda at nagbibigay ng malambot pero makapangyarihang energy para sa paparating na panahon. Ito ay tungkol sa pagpapagaling ng puso, pagninilay at bagong simula na grounded at may long-term stability. So, overall energy, ang Queen of Cups, ibig sabihin ikaw ay nasa energy ng compassion, emotional maturity at intuition. Mas palakas ang pakiramdam mo kung ano ang tama at mali para sa iyo. The Hermit, ito'y panahon na para huminto sandali. Mag-reflect at pakinggan ang sariling inner wisdom. Hindi ito panahon na madali ang desisyon, kundi ng tahimik na pagninilay. Ace of Pentacles, may bagong oportunidad na darating na practical at magbibigay ng growth, maaaring trabaho, negosyo o long-term investment sa sarili. So, ang kombinasyon na ito, Cancer, ay parang sinasabi, pagalingin muna ang puso at isipan, magmuni-muni, at pagkatapos ay tanggapin ang bagong oportunidad na ibinibigay ng universe. Okay, sa love and relationship, kung ikaw ay single, ang Queen of Cups plus the Hermit ay, ay nagpapakita na kailangan mo muna ng emotional healing bago pumasok sa bagong relasyon. So, maari kang makilala, maari mong makilala isang tao na mabait at supportive, yung Queen of Cups energy, pero kailangan mong siguraduhin na handa ka bago mo ibigay muli ang puso mo. Kung may partner ka na Cancer, ito ay senyales na kailangan ng open communication at emotional honesty. Ang Hermit ay nagpapahiwatig na baka may kailangan kang iproseso ng mag-isa bago mo maibahagi ang buong sarili mo sa partner mo. Kung sa career and finances, napakaganda ng Ace of Pentacles para sa career at pera. May paparating na bagong opportunity. Maaring ito ay bagong trabaho, side hustle, project o investment na magdadala ng long-term growth. Ang Hermit ay nagsasabi na pag-isipan mo itong mabuti, gawin ang research bago sumabak. Queen of Cups ay paalala na gamitin mo rin ang iyong intuition. Piliin ang opportunity na hindi lang practical pero nagbibigay din ng emotional satisfaction. Sa health and well-being, ito ay panahon ng emotional healing at self-care. Ang Queen of Cups ay paalala na alagaan ang emotional na kalusugan. Cancer, pag-usapan ang mga nararamdaman mo o isulat ito sa journal. The Hermit ay nagpapayo na maglaan ng oras para sa meditation, pahinga at tahimik na environment para makapag-recharge. Ang Ace of Pentacles ay magandang sinyales para sa physical health. Maaring magsimula ka ng bagong healthy routine, diet o exercise plan na makatulong sa iyo in the long run. Okay, spiritual guidance. Ito ay napakalakas na kombinasyon para sa spiritual growth mo, Cancer. Kasi ang Hermit ay nag-aanyaya sa iyo na makinig sa inner guidance. No? Maaring may bagong insights o spiritual awakening na darating. Queen of Cups ay nagpapalakas ng intuition at psychic abilities. Ace of Pentacles ay nagpapakita na ang iyong spiritual practices ay maaaring magdala ng tangible blessing sa buhay mo, abundance, stability, at peace. So Cancer, ang tatlong barang ito ay nagsasabi na ang darating na panahon ay puno ng healing, tahimik na pagdinilay, at bagong oportunidad
na magbibigay sa iyo ng emotional at financial stability. Ito ang panahon para maging gentle sa sarili, magtiwala sa sariling wisdom, at maghanda para sa bagong chapter na darating. Okay, punta tayo sa next set of cards mo, Cancer. Ayan, you have the Temperance, the Justice, and Page of Wands. Okay, so ang kombinasyon na ito ay sobrang powerful at nagpapakita ng balance, divine timing, at exciting new beginnings para sa paparating na panahon. Cancer, no? Ito ay isang cycle kung saan makakakita ka ng malinaw na resulta mula sa mga naging desisyon mo at magkakaroon ng chance para magsimula ng bagong inspiring path. So, overall energy, ang Temperance, ito'y panahon ng healing at paghahanap ng tamang timpla sa lahat ng aspeto ng buhay. Maaring gumaling ka sa emotional pain o magsimula ng journey ng inner peace. With the Justice, magiging malinaw ang katotohanan kung may issue, conflict o sitwasyon na matagal nang nakabinbin. Darating ang fair resolution. This is karma at work. Kumbaga, makukuha ng lahat ang nararapat para sa kanila. Page of Wands, may paparating na magandang balita, inspirasyon o bagong opportunity na magbubukas ng mas creative at masayang panahon para sa iyo. Ito ay napakagandang kombinasyon. Parang sinasabi ng universe na gumaling ka muna, i-align ang sarili mo sa truth at katotohanan at pagkatapos ay maghanda para sa bagong adventure. Sa love and relationships, kung single ka, ang Temperance at Justice ay sinyales na nag-heal ka na mula sa past heartbreaks at mas ready ka na para sa fair at balanced relationship. So, ang Page of Wands ay maaari magdala ng exciting na connection, isang tao na may youthful energy, masayahin at inspiradong makilala ka. Kung may partner ka na, Cancer, magandang panahon ito para sa honest conversations. Maaari ring magkaroon ng resolution kung may misunderstanding o tampuhan. Sa career and finances, maganda rin ang kombinasyon na ito. Justice ay nagpapakita ng fairness. Maaari makuha mo ang tamang recognition, bayad o promotion na deserve mo. Temperance ay nagsasabi na i-balance ang work at rest para hindi ka ma-burn out. Page of Wands ay nagdadala ng bagong project o idea na magbibigay ng excitement at fresh motivation sa trabaho. Pwede rin may dumating na mensahe o offer na magpapasaya sa iyo. Sa health and well-being, Temperance ay magandang sinyales para sa pagbabalik ng balanse sa katawan. Maganda para sa mga nagsisimula ng healthy habits like diet, exercise, o wellness routine. Justice ay pahiwatig na baka kailangan mong sumunod sa medical advice o kumuha ng tamang test para makita ang tunay na kondisyon. Page of Wands ay nagbibigay ng energy boost, magandang panahon para subukan ang bagong form ng movement tulad ng yoga, dance o kahit simpleng paglalakad para maging mas active. Spiritual guidance, ito ay isang alignment reading, Cancer. Ang Temperance at Justice ay magkasamang nagsasabi na nasa tamang daan ka basta't pinapakinggan mo ang iyong higher self. Page of Wands ay nagbibigay ng inspirasyon na sumubok ng bago sa iyong spiritual journey. Maaring guided meditation, bagong ritual o pag-aaral ng bagong spiritual practices. So Cancer, paparating ang panahon ng healing, clarity at exciting new beginnings. Ang lahat ng bagay ay babalik sa tamang balanse at ang katotohanan ay lalabas. Ito ay magandang pagkakataon para maging mas matatag at bukas sa bagong adventure na darating. Alright, punta tayo sa last set of cards mo, Cancer. You have the Seven of Swords, Page of Pentacles, and the Five of Swords. Okay. Cancer, ang kombinasyon na ito ay may dalang warning energy.
Pero maganda rin ang mensahe nito dahil may pag-asa at bagong pagkakataon na bumangon at gumawa ng mas maayos na choices. So, overall energy, Seven of Swords, maaaring may taong hindi tapat sa paligid mo o maaaring ikaw mismo ay nagtatago ng tunay mong nararamdaman. Ito ay card ng secrecy, deception at minsan self-sabotage. Page of Pentacles, may bagong oportunidad para matuto at magsimula ulit. Ito ang paalala na kahit may mga setbacks, may chance pa rin para ayusin ang sitwasyon at i-build ang mas solid na foundation. Five of Swords, nagpapakita ito ng conflict, misunderstanding o power struggle. So maaring may tension sa paligid mo pero ito ay nagsisilbing lesson para mas maunawaan mo kung sino at ano ang tunay na mahalaga. Okay, sa love and relationship, sa love life, posibleng may misunderstanding o secret na lalabas sa open. No? Seven of Swords plus Five of Swords ay pahiwatig ng argument, selos o trust issues. Page of Pentacles ay paalala na ayusin ang communication. Ito ang susi para matuto at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kung single ka, ingat sa mga taong hindi malinaw ang intensyon. Huwag agad maniwala sa mga sweet words. Obserbahan muna ang mga actions nila. Okay? Career and finances, Cancer. Sa trabaho o negosyo, ang Seven of Swords ay maaring sinyales ng hidden competition o office politics. Five of Swords ay nagpapakita na maaari kang ma-involve sa conflict. Iwasan ang confrontation hanggat maaari at manatiling professional. Page of Pentacles ay magandang sinyales na maaari kang matuto ng bagong skills para umangat at makahanap ng mas maayos na oportunidad na hindi ka ilalagay sa stressful na environment. Sa health and well-being, Cancer, emotionally draining ang kombinasyon ito. Kaya pwedeng makaramdam ka ng stress, pagod o insomnia. Iwasan ang overthinking at stress eating. Page of Pentacles ay nag-i-encourage ng pagbuo ng healthy habits. Subukan ang pag-journal, mindfulness exercises at balancing pagkain para maibalik ang clarity ng isipan mo. Spiritual guidance, ito ay malakas na lesson card combo. Seven of Swords at Five of Swords ay nagtuturo ng discernment. Alamin kung sino ang totoo sa paligid mo at kung aling battles ang worth ipaglaban. Page of Pentacles ay nagsasabing gamitin ang karanasan bilang stepping stone para lumago sa spiritual at personal na aspeto. So Cancer, ito ay panahon ng awareness at learning para sa iyo. Maaring may mga conflict o deception na lumitaw pero dala nito ang mahalagang aral para mas maging matatag at mas paingat ka sa mga desisyon. Gamitin ang energy ng Page of Pentacles para magsimula ng mas maayos na approach at itama ang dapat itama. Alright, so Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang inyong mga energies na paparating, mga dapat mong mga laman, mensahe at gabay. Like this video if nagustuhan niyo ang reading. Let me know in the comments if nag-resonate po sa inyo ang reading. Ayan. At kung may gusto kayong i-claim, napaka-importante na mag-comment din sa baba para ma-heart react ko yan para mag-manifest sa inyo ang reality. Alright? Now, Cancer at sa mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, if gusto nyo magpabook ng private tarot reading, ayan, paki-message po ako sa Facebook page, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified na po ni Meta. 1,000 pesos. Pwede kayo magpahula up to 10 questions. Pwede nyong ipahula. Walang video call, walang Zoom call, walang face-to-face video calling, wala. Mag-submit lang kayo ng ipapahula nyo sa akin at magpo-provide ako ng isang short video clip para sa mga barahang lumabas and then isang long written format explanation kung bakit yun ang mga lumabas sa baraha, bakit yun ang mga sagot, mga explanation at guidance or gabay.
Okay, 1,000 pesos sa gustong mapabook, lead time up to 5 days, pwede nyo nang ma-receive ang resulta within 5 days. Depende kung ilan ang nakapila sa private tarot reading na yan. Aura reading, kung gusto niyo malaman anong kulay ng aura ninyo, anong current energy ninyo, ano yung mga dapat ninyong iwasan, anong mga balakid na dapat tanggalin, ano yung ritual na dapat ninyong gawin, or gusto nyong ipagawa sa akin. Aura reading, 1,000 pesos din. Akashic Records, ito yung mga past lives ninyo. Kung curious kayo kung sino kayo noon, ano mga naging past lives mo. Ayan, Akashic Records, magtanong din kung magkano, may mga package doon, pagpipilian ninyo. What else? Sa mga gusto pong mag-avail ng libreng ritual, kung may gusto kayong iparitual, love life, utang na hindi mabayaran, kung gusto nyo makabayad ng utang. Madami akong mga client na nagpaparitual na mabayaran ng utang, mabayaran sila ng utang. Talaga, madami-dami na rin, natutuwa ako at nakabayad na sila ng utang or nabayaran sila ng utang. For more testimonials, kung gusto niyo makita mga testimonials, feedbacks, punta kayo sa Facebook page ko, mag-scroll down kayo or hanapin niyo po ang album ng mga customer reviews or testimonials, feedbacks. Ayan, makikita niyo. Mag-scroll down lang po kayo doon. So, kung gusto niyo ng ganyang mga ritual, libre yan kapag bumili kayo ng item. Yung mga item makikita dito sa YouTube pagkatapos ng bawat reading. Pero napaka-importante yung current, yung latest video kasi yun yung mga available. Pag mga old videos na, possibly na sold out na. Dito, pag na sold out yung mga items, walang limit, very limit akong mag-restock. Okay, bihira akong mag-restock dito. Kaya pag na-sold out na yung mga items, wala na pong chance na makakabili kayo ulit. Hindi na ako makapag-restock. Okay, so sa mga gustong makabili ng item para maka-avail ng libreng ritual, huwag muna kayong aalis. Panoorin nyo itong susunod na video. Kasunod ito, saglit lang. Okay, pakinggan ninyo yung mga benefits, tignan nyo yung mga item at paki-screenshot sa item na gusto nyong bilhin at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. I am DTI and BIR registered po ang business ko. Kaya lahat kayo makaka-receive ng resibo or sales invoice from BIR. Ayan. Maraming salamat, Cancer, at sa mga ibang zodiac signs na nanonood. Hope to see you again next time sa next upload ninyo, sa next reading ninyo. Sa mga gustong bumili, huwag muna kayong aalis. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no? So, this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ang gold necklace na yan may mark na S925. For only 1,980, limited stocks lang din po. So, ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para ma-boost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings. Dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit. Isang surprise freebie.
Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline na isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress, o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, na korva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So, this is 9,999. Yes. So far, isa sa mga expensive, high-end jewelry ko dito, no? So, ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so, hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So, ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So, again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace, or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So, non-tarnish, non-fade. So, mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So, perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So, ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula, at isang surprise freebie po. So, gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta.
Ayan, mga madam at sir, sa mga naghahanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have Black Agate Protection Ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyo gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang Black Agate Ring ay isang eleganting singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng Black Agate Ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui o Feng Shui, ang Black Agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability. At pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Amagos PH sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.